Okay, gandang hapon mga kamukila. So, bali tayo mag-a-update na naman tayo dito sa ating trabaho na Iligan project. Konti na lang, no? At umpisa na yung aming pagtatrabaho sa labas na kung saan nagpipintura na tayo. Paintworks yung trabaho natin dito. Okay? So, yung nakikita nyo yung tiles natin. Unti-unti ko na siyang pinapalinis, no? Yung linis talaga na pati mga bakat ng pintura ay kinukuha na, no? Unti-unti ko na siya pinapalinis dito sa mga kwarto mga kamukil. Tapos na po yan, no? Pati paglilinis, no? Itong mga pintuan natin, yan kung napapansin nyo, pagbubuga na lang ng top coat clear yung kulan dyan, no? So, madali lang naman yan. At saka doorknob, yung pinakakulan dito, mga doorknob sa pintuan. At chat ko pa mamaya yung ating kliyente, pagpunta nila dito bukas, papadala tayo ng doorknob, no? Sila na kasi yung mamumurchis mga kamukil, at na sa ganon makapagtrabaho din ako dito ng tuloy-tuloy sa project. Hinansuon ko kasi itong project na itong mga kamukil, na lagi ako nandito. Ito na yung pinaka-forma niya, yung ating TV console. Ang kulang na lang dito paglilinis mula sa taas hanggang sa baba. Well, yung sinasabi ko sa inyo mga kamukil na mga dugtungan, no, na hindi tayo nakagamit ng joint connector kasi unang-una walang stocks, no, nung bumili ako doon sa City Hardware. So ito na yung dinidiskarte natin, no. Nilagyan natin ng PVC panel pa rin yung gamit natin, pero nilagyan natin ng konting twist mga kamukila. Ayan, pati dito. So ito kasi dito mga kamukil, dugtungan to. Kung nakikita nyo dati, dugtungan to kasi kulang yung ating PVC ceiling panel na 3 meters para i-cover itong space na to, no, dito sa sala. Mahigit 4 meters kasi itong mga kamukil, nasa 425 something, ganyan, no? Ito mula dito, mula dun sa pinakagilid na yan at saka pinakagilid na to. So kulang yung 3 meters, at din wala ding 4 meters na available dito sa Iligan, no? Nilibot ko na yung Iligan, wala talagang 4 meters na nakikita ko. So pinatos natin yung 3 meters at hinanapan ko na lang ng paraan. Nandito, ginawa lang natin box, no? Ayan. So yung mga dugtungan na problema dati, ginawa natin na solusyon. Pati dito, ayan, no? Ginawa natin na solusyon, no? Maganda siyang tingnan dito. Naka-box din siya, double box, no? Kung titingnan natin. Ayan. So ito yung pinaka-update natin. So sa labas tayo, mga kwarto, yan, no? Napapansin yung linis na din yan, pero kulang pa yun mga kamukila. Imamap pa natin yan pagka yung tapos na talaga, no? Imamap natin panghuling clearing. Tapos paglalagay pa pala ng baseboard dito. Bawat gilid nito mga kamukil may baseboard to. So yun na lang yung pinakakulang dyan sa loob. Dito sa labas mga kamukil, mula dito naliliha ko na to, no? Napalihan na namin to, o nalihan na namin to hanggang dun sa gilid. Dito na ni Boy, no? Tumoy, hanggang dun papunta dito. Yan. So kung napapansin nyo, may mga gray kayo nakikita, o yun na yung tinatawag natin pag-i-spotting, no? Habang naka-primer pa siya, ini-spatan na natin. Gamit natin dyan skim coat, no? So para pag-primer natin, isahan na din sa pag-primer yan. Ini-spatan natin yung mga butas-butas, yung may mga tama mga kamukil. Okay. Tapos dito sa tagiliran, ayan, nakapag-color na ako dito. Kalahating araw ko itong tinabaho dito mga kamukil, itong side na to. Yan, kanina mula dito sa poste na to hanggang dun, kalahating araw yan, pero hindi pa yan finish mga kamukil. Nakadalawang patong pa lang tayo dyan. Yung pangatlo dyan mga kamukil, saka na kapag matapos na namin itong silingan. So ang advantage na kukuha dito, sagad dun. Minsan kasi mga kamukil, ang tinitira lang na nakikisamihan na siya madalas dyan sa loob, yan, o. Sa pinakataas niya, yung natatabunan ng kisame, hindi na yan natatama ng pintura, hindi na na-skim kutan, no? Ganun madalas na mangyayari. So, dito sa akin, dahil gusto ko ipahuli itong pinakasiling niya, ang ina-after ko dun mga kamukil, malinis siya pag turnover natin yung ceiling, kasi white yung spandrel na gagamitin dito, kaya panghuli ko na siya. So ngayon,
pag mag-install ng ceiling nito, kailangan maingat yung ceiling installer natin na hindi masyadong marurumihan yung wall, no? So yun yung lagi nating ipapaalala sa kanila habang mag-i-install sila dyan. So madali lang naman, no? Spandrel yung gagamitin natin dito. Samantalang dito sa pinakaharap niya, ito na, no? Naputol na talaga yung mangga, mga kamugil, yung puno ng mangga, ayan, no? So kitang kita na yung view ng bahay. Pero ang nangyayari, mga kamugil, ayan, napapansin nyo, damage, no? Sa sobra kasing pagmamadali na matapos talaga nila, nawala na sa focus, nawala na sa plano, no? So yun yung sinasabi ko, mga kamugil, wala tayong mapapala kapag lagi tayong nagmamadali, no? O minamadali natin yung trabaho. Ayan, tingnan nyo. Tayo, sinisikap natin na mapapaganda talaga yung trabaho natin. So, iwan ko kung bakit, ano nangyari. May lubid naman silang dala. At alam nila, mga kamukil, na mataas talaga yung sanga na puputulin dito banda. Na bakit? Sabi ko sa kanila, dapat hinati nyo yun. Tapos tinalian ng lubid. Para kapag ka naputol, kalahati, halimbawa, naputol na siya, ano lang siya sa taas, mahahangir lang siya kasi tinalian nyo ng lubid. Sa kanyo ngayon dahan-dahan sa pag-arya pababa. Yun yung mga safety pamamaraan, damage. Ayun, problema yan ngayon. Sabi nila papalitan daw nila ng gutter yan ngayon ang magtrabaho. Tapos ko na yung tinabaho, sabi ko sa kanila, dapat tayo nagmamadali lagi, no? Magmamadali kasi na matapos para pera na, no? Yun yung habol ba, mahirap yung ganun. Akin, mga kamukil, magkakapira o hindi ko minamadali yung trabaho ko. Dahil alam kong mahirap talaga pag magmamadali tayo. Mawawala tayo sa focus, mawawala tayo sa plano, no? Bigay lang natin, no? Trabahuin lang natin, trabahuin. Araw-araw. Matatapos din yan. So ngayon natatapos nga nila. I-clearing pa to. Pero may damage naman. Sayang, no? Yung view ng bahay. So ito, no? Yung combination ng ating kulay na tinimpla natin, light gray tapos light ivory, yung pinaka ginamit natin baseboard. At syempre ipapakita pa natin sa may-ari, mapapanood nila tong video na to, nasa sa kanila kung gusto nila yung ganito. Pero kung halimbawa mga puste lang yung ibahin natin sa pagkulay, yung wool sagad na gray, walang problema kasi latex naman yung gamit natin, patungan na lang kaagad yan, no? Kung napapansin nyo, hindi pa tuwid. Saka na natin yung itutuwid pag nagpi-finish na tayo matapos na masilingan dyan, no? Pati kaya kahit hindi pa masilingan, pagka gusto nila kliyente itong ganitong pagkayari, no? Maglalagay tayo ng color line dito sa pinakababa o baseboard color. Saka natin ipa-final, no? Maglilibilan natin yan, tapos gagamit tayo ng masking tip para makukuha natin yung tuwid nya papunta dun, no? Dito naman sa lanay o pinaka ports nila, ito yung combination kulay na ginamit ko dito. Yan, o. Siyempre may gray pa rin. Yan, gray yan, mga kamukil. Pasintihan natin yung ilaw, no? Isa pa sa napansin ko, parang wala pakialam yung mga nagpuputol, dumi, no? Alam nilang maputi yung kulay ng pusti. Dito pinapahid yung kamay. Ay nako. Ngayon uulitin naman natin yan, lilinisan. Taki na trabaho, ayan, naku po. Sige lang, walang problema, basta nandito pa lang tayo, okay lang yan. So ito yung pinaka forma nya, mga kamukil, yung tanggalin natin tong nakabalot sa mga wall lamp, no? Okay, ito na yung pinaka forma nya, mga kamukil. Ang laki na ng pinagbago talaga, no? Nung binaklas namin itong bahay na to, talagang luman-luma na talaga siya. Imagine yung 1970s. So ngayon nirenovate natin, sa pamamagitan na ng ating isip kung paano siya pagandahin at sa kagustuhan na rin ng may-ari, kung ilang mga kwarto yung gagawin dito, ano yung mga, so sa mga design, pagdating sa design mula roofing, no? Tayo yung nagdidisenyo nito. So ito kasing klaseng mga roofing, mga kamugil, ito yung uso ng mga makaluma pa talaga, no? Hanggang dumating yung mga agwas-agwas, tinatawag na lang tong sumikat yung mga agwas. Kapag gumamit tayo ng ganitong klase mga bubong, sasabihin ano yan, budiga, diba? Ngayon bumabalik na naman siya yung sumisikat ngayon kasi unti-unting nakikita ng tao unang-una, hindi magastos sa yero, no?
walang masyadong putol na yero, di kagaya sa agwas-agwas ng mga sumikat noon. Ngayon yung agwas wala nang masyadong bumabanat, pero kadalasan dito sa Iligan nakikita ko lahat bahay agwas-agwas talaga, no? Lalo ng mga ganyan mga kamugil. Ayun, meron pa doon, yun yung mga sumikat na mga bubong dito. So magilan-gilan pa lang na bahay, no, na ganitong roofing yung nakikita ko dito. Unang pasok ko dito parang ako lang yata yung nag-apply ng ganitong klaseng mga roofing. Sayang mga kamugil, sira nung ano natin, gutter, damage talaga. Nalinisan nga siya, makikita niyo yung forma niya, kaso lang yun ba yung kaya wala tayong magagawa, no? Talagang disgrasya, hindi maiiwasan yan pagka nandyan sa trabaho. Pero kung sana hindi nagmamadali at napagplanuhan ng maayos, hindi ganun yung mangyayari. At it's okay, no? Aayusin. Wala naman tayong, hindi naman pwedeng hindi natin ayusin at pabayaan na lang yan. Basta bibilihan nila ng materialis lang, no? Magbubuluntir ako magkabit dyan, bilang tulong na rin natin sa kanila. So, sinabihan ko na rin sila sa susunod pagka ganito yung mga trabaho nyo, huwag magmadali, no? Pagpuputol kasi ng kahoy, isa sa mahirap yan, lalo na itayo na yung structure. Dapat kasi nito mga kamukil, bago pa tinayo to, pinuputol na sana to. Wala kasi sa plano mga kamukil, Ngayon nagbunga tong puno ng mangga, lahat ng mga bunga sa mangga nasisira, nahuhulog kapag kagabi. Dito sa bubong tumatama lahat. Sabi ko hindi maganda, masisira yung bubong nito, kaya napagdesisyon na naputulin. Ngayon naputol na siya, pero no problem, nandito tayo, aayusin natin yan, basta bibilihan nila ng materialis. Pasok tayo na. So ito pa mga kamugil, dugtungan, ayan, gawan natin yan ng paraan, kasi yung ilalagay natin dyan mga kamugil, joint connector, maliit lang yung ano nya, ang lapad nya, no? Siguro nasa mga 1 3/4 o 1 inch yung lapad niya, parang molding lang, no? Yung lapad niya, yun lang yung madidikit dyan, matatabon, pangit siyang tingnan. So ito mga kamugil, ang gagawin ko na naman dito, gagawin ko naman to ng box, no, na gamit ay PVC. 3 piraso yung kailangan dito, bibilhan para sa ikagaganda. Ito na, no? Wow, sana all kakabahay kaya tayo ng ganito mga kamukil. Marunong tayong gumawa ng bahay, pero pangarap ko din, no? Malay natin, basta kayod lang ng kayod, sipag lang, no? Magsipag lang, lumaban lang ng patas, yun lang, no? Pagkakalob din sa atin yan sa katagalan. Hanggat kaya ko pang kumilos mga kamukil, hindi pa ako mawawala ng pag-asa. Yun, no? Dyan sa baba, kung nakikita nyo, naka-floating siya, no? Sinadya ko yan mga kamugil, kasi wala sa usapan namin ni kliyente yung mga cabinet na gagawin. So kung sakaling magpapagawa siya ng cabinet, isasalpak na lang natin dyan sa baba, walang problema, no? Naka-allowance na tayo dyan. May balak si kliyente pati dito sa ilalim. Nakikita nyo sa ilalim mga kamugil, isa yan sa mahalaga na gagawin nating mga kulay. Ngayon ko lang to sinasabi sa inyo sa vlog na to. Yung mga kulay niyan mga kamugil, takot yung ipis dyan mamumugaran. Pero kapag ka-i-white mo yan, mga light color, talagang dyan magpupundo yung mga ipis. Pero pagka ganyan mga klaseng mga color mga kamugil, brown, yellow, pinagsama-sama ko na yan, 100% matatakot yung ipis dyan. So ito yung ginagawa natin na design. Okay, thank you.